lahat ng problema, maging ang medisina, alam niyo, pinakamagandang solusyon, alamin yung pinagmulan. Ngayon sa medisina kasi, kahit na magupo mo ang sakit, uulit yan kasi hindi nagapi ang pinagmulan. Ang buhay natin, para maging masaya kayo, paunawaan nyo, pagkaroon ng purpose, alamin nyo ang pinagmulan. Bakit kayo narito? At anong dahilan ng inyong buhay? Pinakamaganda kasi, alamin natin ang source ng life, ng happiness, ng joy. No? Si Socrates, sinabi niya, para maging maayos ang iyong buhay at magkaroon ka ng malawak na kaalaman, si Socrates, ito ang sabi niya, know thyself. Alamin mo sarili mo. Pero kulang yun eh. Kulang yun. Kasi maliligaw ka ng pag-alam mo sa iyong sarili. Kulang. Ang talagang tama, know God in your life. Kapag nakilala nyo ang Diyos sa buhay nyo, makikilala nyo lubos kung sino kayo. Magkakaroon ng purpose ang inyong buhay. Magkakaroon kayo ng kasiyahan kasi siya ang source of joy. Magkakaroon ng liwanag ang iyong buhay kasi siya ang buhay. Kaya sabi ng mga ateista, tayo daw ay tumatawag sa imaginary friend. Pero sa kanila, imaginary process. Naniniwala sila sa imaginary lang yun. At kung sa atin, in the beginning, God. Sa kanila, in the beginning, dirt. Yun sa kanila eh. Nagsimula sa dumi. Kayo ba, papayag yun mula nyo ng walang buhay? Parang illogical, di ba? Napaka-illogical ang buhay ay magsimula sa walang buhay. Ang totoo, nagsimula ang buhay sa source ng buhay. Kaya nga, in the Bible, sa simula ay Diyos. In the beginning, God created the heaven and the earth. Logical na lang, paano magkakaroon ng buhay ang walang buhay? Mga elektrika, mga lahat ng yan. Sino gumawa ng mga magnetic na yan, ng mga dirt na yan? Saan nagsimula yan? Hindi nila talaga ma-explain. Kaya nga, in the Bible, at sabi, the description of God sa mga ayaw maniwala sa Diyos ay mga hangal. Ang sabi ng hangal ay walang Diyos. Hindi na actually kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay hindi na gusto talaga ng Diyos na kalkalin natin ang lahat ng bagay. Alam niyo yung gusto niya ng Diyos? Parang bata. Wala nang question, wala nang analysis. Have faith like a child. Dahil ang kaalaman, ang karunungan talaga ay nagmumula at naggagaling din sa Diyos. Si Solomon ba ay nag-aral sa universidad? Pero lahat ng tanong na mga lumalapit sa kanya, maging ang reyna ng Seba, ay nasasagot niya. Pero hindi siya nag-aral talaga. Tulad nila Socrates, nag-aral yan, may mga universidad kung tawagin, meron na sila mga tutor. Pero si Solomon, at that time, hindi siya nag-aral. Pero siya ay pinakamatalinong tao in his time. Maging ang mga langgam, napapaliwanag niya. Maging ang mga nasa paligid, napapaliwanag niya. Anuman ang itanong sa kanya ay napapaliwanag niya. Pero hindi siya nag-aral. Kasi naunawaan niya by the wisdom of the Holy Spirit. Kaya nga, ang pinapipili sa atin sa una pa lang, ang piliin nyo yung buhay, hindi yung kaalaman ng masama at mabuti. Kasi kapag kayo maraming alam, ang pipiliin talaga ng tao kasamaan. Mga alam na yan, yan ang delikado. Hindi naman niya gusto talaga na tayo maging mangmang. Gusto niya tayong maging matalino. Pero ang talino ay dapat nanggagaling sa Espiritu Santo. Kaya nga ang lahat ng yan, kaalaman, problema, kaligayahan, kasiyahan, sa ayaw niyo sa gusto,
babalik at babalik tayo sa pinagmulan. Hindi sa dirt, hindi sa dumi, hindi sa bakterya. Bakit ginagawa pang komplikado ng mga tao, no? Kaalaman? Kinukomplika. Hanggang ngayon, natotorete na sila. Marami ngayon talaga na hindi nila na rin matanggap yung evolution kasi ang DNA ay ano pala yan, parang life book. Nakaprogram na yan na hindi mababago. Ang DNA natin, kumbaga, yan ang magpuproduce ng pattern. Anong kulay daw ng mata, anong buhok, anong itsura mo, anong magiging figure mo. DNA yun. At lahat ay may DNA. Kaya hindi ito pwedeng mag-evolve. Ngayon, natotorete na sila. Paano nagsimula? Paano nila ma-justify ang evolution? Yun ang problema nila. Because of the DNA. Hindi pwedeng magbago yan kasi yan yung pattern. Kumbaga sa computer, automatic yan ang lalabas Ito ang height, ito ang kulay, ito ang figure, lahat yan. Asan yan ang evolve? Pwede na bumukhang hangal sila, di ba? Ahangalan. Ang tunay na katalinuhan ay hanapin nyo ang Diyos. At bibigyan kayo ng katalinuhan, kaalaman, at pamamaraan. Dahil ang ayaw lumapit sa Diyos ay nagiging hangal. Hangal sa desisyon niya, hangal sa mga plano niya, hangal sa mga gusto niya. Pero kung babalik at babalik kayo sa ating Panginoon Diyos, He is the source of everything. Gusto niyo ng joy, kasiyahan, bumalik kayo sa source of joy. Gusto niyo ng buhay, kalakasan, bumalik kayo sa source ng life at kalakasan. Gusto niyo ng solusyon sa inyong problema, bumalik kayo sa source ng nakakaalam ng lahat ng bagay. Kaya talagang walang dahilan para bumalik tayo at manatili sa ating Panginoon Diyos. Because in the beginning, inintroduce niya na ang sarili niya kung sino siya. I am God. I am He. Kaya isang kahangalan ang lumayo sa Diyos. Isang kahangalan ang hindi kayo lalapit sa Diyos. Everything. Kaya nga kanina, sinabi ko, no? Maging ang mga scientifico ngayon, lalo sa pagpapagaling, hindi sapat ang malaman mo ang sakit mo. Hindi sapat ang gamot para sa sakit na yun. Bumalik ka anong root niyan. Kaya ngayon, ang uso ngayon sa mga sakit, hindi yung diagnose na kailangan lagi meron laboratory. Di ba? Napansin niyo? Dati nun walang laboratory, no? Tsambahan. Kaya maganda na rin magpapalaboratory kayo. Kasi ito natitrace nila anong pinagmulan how much more sa kaalaman natin? How much more sa buhay natin? How much more sa kaligtasan natin? Babalik at babalik tayo sa source. Kaya kawawa lang yung mga ayaw lumapit sa Diyos. They did not know anong pinagmulan ng buhay. Sila yung mapapahamak. Sila yung mapupunta sa kaparusahan. Pero kayo nagkaroon ng kaalaman sa magitan ng Espiritu Santo. Blessed are you. Kayo talaga ang binigyan ng katalinuhan ng Panginoon. Blessed are you na nakita nyo ang katotohanan. Blessed are you na nakita nyo kung sino kayo. Kaya kulang yung kay Socrates. Know thyself. Alamin mo kung sino ka. Kulang yun. The best is know God. Alamin mo kung sino ang Diyos sa buhay mo. Kasi pag kilala nyo ang Diyos sa buhay nyo, mas makikilala nyo kung sino ka, mas malalaman nyo ang purpose ng iyong buhay, mas malalaman nyo kung paano magkaroon ng kasiyahan, kaligayahan, at kung paano mag-isip ng tama dito sa buhay natin. Yan ang tunay na kaalaman. So, everyone will return to God who is the
beginning. Babalik at babalik talaga tayo sa Kanya. Lalo ngayon, malapit na siyang bumalik. No? Itong ministry namin, ako'y natutuwa, itong ministry na kasal. Kasi sabi niya, bago ko dumating, ito ang mga sign. Ang mga tao ay magkakainan, kaya dami ngayon restaurant. Ang mga tao ay mag-aasawa at bibigay sa pag-aasawa, kaya marami ngayong kasalan. At ito ang last ministry na dapat nating i-involve ang sarili natin. Kaya praise God, ang lahat dito ng pastor ay may lisensya para magkasal. Kasi kapag harap-hawak namin ang microphone, all eyes sila and they listen to the Word of God. At alam niyo ba, nagpapatanggap kami sa Panginoon. Hindi na uso yung krusada. Kaya kita niyo, wala ng krusada. Hindi na uso yung magtatawag sa malaking yun, sa mga malaking lugar, tulad nila Eddie Villanueva, nagsabay-sabay, kila sa Katoliko, sino ba yun? Si Eddie Vilarte, maging sila Eddie Vilarte, hindi na sila lagi nag-limit doon sa grandstand, wala na, no? Nag-localize na lang sila. Kasi hindi na yun ang moving ng Holy Spirit. Ngayon, ang uso ngayon ng krusada, yung hindi pa talaga nabibigyan ng salita ng Diyos sa Africa. Sa Africa, ano pa yun? Marami pa talaga mga krusada ron. Marami pa talagang gusto makarinig. Kasi yun ang last continent na nabahaginan ng salita ng Diyos. Ang tawag pa nga noon dyan ay Dark Continent. Dark Continent kasi walang makapenetrate. Kasi nga mga cannibal ang mga tao doon, mga monster. Kaya walang, bibihira lang pupunta na doon, ng mga evangelist. Pero ngayon, nag-modernize na sila, doon ngayon ang uso. Pero sa ating lugar na to, ang uso talaga, ito, in-open ng Diyos ang pagkakataon. Alam niyo kung paano na-open ng Diyos? Sa internet. Hindi kami mapagkakasal kung hindi walang internet. Kasi doon nagtatawag sila. Buti na lang nandoon. Kasi aasa pa rin kami sa mga invitation lang, sa mga recommendation. Pero ngayon, na-open ang internet. Ang mga skyway, ang bilis na ng travel. At marami ngayon ang nauso na ang kasal ay hindi na sa simbahan, sa mga event place na. Usong-uso na yan. At ngayon naglayo na rin yung ministry na nagsasalita sa palengke, bibira na lang, meron isa-isa na lang. Sa bus, kasi maraming naasar. At ayoko nun, talagang hindi mo mapagsasalita. Biro mo magsasalita ka, makakanta ka. Wala makikinig sa'yo. Minsan iisnabin ka pa, asar. Pero pag ang nagkakasal, kami, solemnizing officer, hawak na namin ang microphone. All eyes na yan. At napapaliwanag namin ang ibig sabihin ng pag-aasawa at kung sino ang Diyos sa buhay nila. Kaya hindi sa ministry. Kaya minsan wala ako, wala sila, no? Ito na yung ministry na huli na ibinibigay ng Panginoon. I-share nyo ang Word of God sa kasal. Kaya, ito, binabalik natin ang papuri sa Panginoon. Kasi babalik na siya, harvest time. Ang pagbabalik ng Panginoon, harvest time talaga yan. At lagi din sinasabi ron, handa na ang kanyang pangkalawit. Seseparate ang trigo sa damuhan. Isi-separate ang kambing sa tupa. Harvest time to. Kaya bilang mga harvester, ipunin natin ang lahat ng pagkakataon na ibahagi ang salita ng Diyos. Kaya kinuha ko rin pagkakataon sa aming General Assembly, shinare ko ang Word of God na kaya kami maingay. It is as testimony na may sumasamba sa Diyos. Kaya okay lang kapag tumasamba tayo, kasi kumbaga informally nagkaroon na tayo ng permiso. Pero sa practice, ulitin ko, half ang volume. Practice lang naman yan eh. Okay? So everything will return to God who is the beginning. At lahat ng yan ay may dahilan. Lahat ng ating ginagawa, lahat ng ating iniisip, dapat babalik at babalik sa dahilan. At ang pinaka-main na dahilan ay ang Diyos. Problema man yan, kasiyahan man yan, pagpapala man yan, tatagumpayan man yan, bumalik kayo sa ating Panginoon. He is always the beginning of everything we have. At alam nyo, sa muli niyang pagbabalik,
Actually, dalawa yung biglaan na hinihintay natin. Malapit na tayong mamatay, o di kaya malapit na siyang dumating. Kaya maganda lagi tayo. Sa malapit na tayong mamatay, actually, dalawang purpose lang yan. Palitan ang ating katawang luma. Ito luma ito Nabubulok to. Curse na to. Ang ating katawan, curse na yan. Sinumpa na yun ng Diyos, kaya meron yung nakandang bago. Ang pag tayo ay namatay, may resurrection. Bagong katawan. Kapag tayo naman, inabutan ng pagdating niya, wala ng resurrection. Inanisan babaguhin. Pero pareho lang ang pamamaraan. Kailangan baguhin ang inyong katawan. Kaya ang in the beginning, nakita na rin ng Diyos yan. So everything will return in the beginning. The source is the only solution for everything, and it is God. Babalik at babalik kayo sa Panginoon. Lagi ko sinasabi, kapag may problema ang mag-asawa, babalik kayo sa author ng inyong relationship. Pero pag nasira ang inyong relasyon, ang una nasasaktan na hindi kayo mag-asawa, hindi inyong mga anak, ang author ng inyong relationship. Ang una talaga nasasaktan ay ang Diyos. Ganon din sa mga individual. Ano man ang problema nyo, bumalik kayo sa source. Siya lamang ang nakakaalam. So the source is only solution of everything, and it is God. At hindi kayo pababayaan. May pangako siya na panghawakan nyo. Pag pangako, actually obligated ang Diyos na sundin. Hindi kayo iiwan, hindi kayo pababayaan. Kaya sa lahat ng problema nyo, alam nyo, on time ang Diyos. Tayo lang nagmamadali. Dumarating talaga ang mga hinihiling nyo para mapapurihan siya, hindi yung sarili nyo. Kasi minsan kapag plano natin ang nasusunod, ang gusto natin, minsan nakakalimutan yung purihin ng Panginoon kasi plano niya. Pero pag ang plano niya ang nasusunod, wala kayong kailangan para hindi siya purihin. Kaya si Mami kanina, nung isang araw, tinanong ko, baka kalooban ng Diyos kasi for the long time nagsama kayo, ikaw ang nagbibigay ng inyong income. Ikaw ang breadwinner, pero ngayon pinatitikim lang sa iyo na si Pastor Anton naman ang maging breadwinner sa buhay niyo. O, di ba? Para maramdaman nila na talagang si Pastor Anton ang breadwinner. Kasi naman ang kalooban ng Diyos no? Tatay talaga dapat ang nangunguna at sumusuporta ang babae. Kaya ngayon, pinanalo sila. Kaya nga pala, hindi ko naman kayo ina-encourage na magsugal. Mamaya, napita nyo si Mami, pag may panapaliginipan kayo, bakasan nyo naman ako. Ha? Mamaya, bulungan nyo yan pag napaliginipan nyo, text ka agad, bakas tayo. Hindi po, actually game yan. Lahat ng bagay, kapag mali ang purpose at motibo, masama. Game po yan. Kung ang kalooban, kung ang gusto nyo lang ay malibang kayo, at kung sakaling manalo ay nakakatulong sa inyo, hindi po yan hindi kalooban ng Diyos. Hindi yan hindi kalooban. Niloob ng Diyos yan. Ang lahat ng bagay na hindi ko naman sinabing magsugal ka uli, Mami, ha? Kaya ka uli. O di ka, pilitin mo Panginoon na makapanaginip uli ng number. Yan ay game. Considered as game yan. Ang masama, yung hindi nagbibigay sa inyo ng mabuti. Sigarilyo. Masama talaga yan. Kasi ang binibigay niyan sakit. Kaya hindi maganda yan. Yun naman sugal, dalawang niyang purpose, entertainment. Kung may pantaya ka rin lang, nagiging masama yan kung mag-aaway kayo ng asawa mo kasi pang-saing na lang isusugal mo pa, talagang masama na yun. Di ba? Yun ang kasalanan kasi nagiging source ng away ng pamilya. Pero kung sobra-sobra naman ang pera mo, talagang alam mo namang mananalo ka, itaya mo, okay lang. Okay. Kaya Mami, pag nanaginip ka, bakas tayo. Hindi, huwag mo nagkwento. Okay. So, huwag niyo naman sabihin na hindi kalooban ng Diyos yun.
mabuti ang dinulot. At alam ng Panginoon na hindi niya uulitin yun. At hindi naman talaga siya sukaron. Yun lamang ang pamamaraan ng Diyos. Okay. So, the source is the only solution for everything. It is God. God is the only source of life. Kaya kung buhay lang, kaya sa una pa lang, in the beginning, ang pinipili sa atin, ang piliin niyo yung buhay. Buhay ang kainin niyo. Huwag itong kaalaman. Yan ang dahilan. Kasi sa buhay, doon magkakaroon ka na ng kasiyahan, kaalaman, doon ka na magkakaroon ng solusyon, doon ka magkakaroon ng purpose ng iyong buhay. Life is God Himself. At kung gusto niya rin naman kaalaman, God will give it to you like Solomon. Si Solomon, di nag-aral ng universidad. Pero lahat nasasagot niya. Pero kapag ang hinanap nyo, kalkalintang kung bakit ito, bakit ganyan, matotorin kailangan inyong buhay at lalo lang bibigat ang inyong kalooban. The more na marami kang alam, sabi nga, the more na nagkakaroon ka ng bigatin sa buhay. Para mas maging magaang yan, ang hanapin nyo ay ang buhay. At ang tanging source ng buhay ay ang Panginoong Diyos. Know who is in your life. Kanina ang introduction ko, no? Kulang ang sinabi ni Socrates. Know thyself. Alamin mo daw ang iyong sarili. Kulang yon. Kasi pag inalam mo lang yung sarili, doon lumalabas sa pride, and God is against proud people. Doon lumalabas ang problema, nakita mo ang problema, bibigat lang inyong kalooban. Doon lumalabas ang kaguluhan at sariling kaalaman na lumalayo na sa Diyos. Kulang yun, know thyself. For you to know thyself, kilalanin mo, alamin mo kung sino ang Diyos sa buhay mo. Know who God is in your life. At lahat ng yan masasagot. Kung sino ka, anong purpose mo, paano maging masaya, paano iwasan yung mga masama, at lahat ng yan, encompassing na yan kapag kilala mo ang Diyos sa buhay mo. Because in the beginning, siya ay siya na. Tayo lahat magsitayo. Sige po. Praise God. Ang kagandahan sa Diyos, ino-offer niya ang kanyang sarili. Ang kagandahan sa Diyos ay ino-obligate niya ang kanyang sarili. Actually, yung pangako, obligasyon niya yun. Na mapangahawakan niyo. Panghawakan niyo ang kanyang pangako, you are obligating God to act in your behalf. Kaya kahapon, sabi ko, kasi alam kong gigisahin ako sa General Assembly, Lord, cover me with your presence. Kaya ang nangyari, sa lahat ng sasabihin ko, God gave me wisdom. God gave me things to say to them. Na instead na ako mag-isa, sila ang natoplak. Na instead na ako mag-isa, naunawaan nila ang pananambahan. At nagkaroon ng solusyon. At nataas ang church. Unang ginagawa natin ay sa Panginoon. At hindi sila pwedeng i-question ito kasi we are already existing 14 years pa. Kaya tahimik sila lahat sa harap ng kapitana. Nandun pa si kapitana eh. Nataas ang Panginoon. Kaya sa inyong may problema kayo, bumalik kayo sa Diyos. Kung kayo may mga bigatin sa buhay, babalik kayo sa pinagmulan ng source ng lahat ng yan. Babalik kayo sa ating Panginoon. Because in the beginning, nasabi na ron, God, siya ang lahat-lahat sa buhay natin. Panginoon, salamat, Panginoon. Sila na narito na unawaan nila ang iyong kalooban. At ikaw ang source ng buhay. Ikaw ang source ng kasiyahan. Ikaw ang source ng katatagan. Ikaw ang source ng kaalaman at katalinuhan. Ikaw ang source, Lord God, ng security. Ikaw ang source ng aming confidence. Kaya anuman ang mga nasa puso ng bawat isa, kayo na nagbibigay
ng lahat ng aming kakailanganin. Panginoon, manatili kayo sa buhay nila. Panginoon, ang inyong presensya ay lukuban sila, Panginoon. Gabayan niyo sila, patnubayan. At sa lahat ng kanilang kakailanganin, ang lahat ng kanilang hihingin ay ipagkakaloob niyo. Ang lahat ng kanilang sasabihin ay magaganap sa tulong niyo. Hindi sila matatakot, hindi sila mangangamba, hindi sila malulungkot dahil kasama kanila. Taas natin ating mga kamay. Tapatan Diyos sa bawat pangako niya at hindi niya kayo bubuguin. Sumainyo ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pangako ay gawin niya sa inyo. Mahalin niyo ang Panginoon Diyos, igalang at sundin sa pangalan ni Jesus. Amen.